Update sa mga anti-poverty programs para sa taong ito ating alamin. Kasama si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., National Anti-Poverty Commission Vice Chairperson for Government Sector. Governor Tamayo, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali naman sa ating mga tagapanood at ang mga tagapakinig na andyan. Isang napakagandang hapon sa ating lahat. Okay, Governor, si Chipo ito, kasama ko po si Eunice Samonte. Sa pagbubukas po ng taong ito, ano-ano po yung mga priority programs ninyo para sugpuin ang kahirapan sa bansa? At ano na po ang update at detalya sa mga ito, sir? Sa ngayon, ang nangyari nung nakaraang taon, noong December, nagkaroon na tayo ng selection process at magsasubmit na tayo ng mga nominee for sectoral representatives ng different sector, sa basic sector sa ating mahal na Pangulo. Meron pong 3 nominees per basic sector ang ating naipdala at pipili po ang ating Pangulo ng magiging sectoral representative ng different basic sector. 14 basic sector po yan lahat. Then 14 presidential appointees. After nun, ay bababa itong mga sectoral representatives to gather all concerns doon sa kanilang mga basic sector at ito naman ang ating i-align sa mga programs and projects ng government agency. Ako naman ang vice chairperson ng government sector at i-align namin lahat ng mga identified na mga problems and solutions ng basic sector at ito naman ang bibigyan diin ng mga programa ng mga poverty alleviation na nakalodge doon sa mga government agency, national government agency na meron tayo. At hindi lang pala national government agency, that includes local government also. So, yun ang magiging direksyon natin by 2024, ang alignment pa rin ng pangangailangan ng basic sector sa dalawang branches ng gobyerno, ng local government at ng national government natin. Nako, Gov, ito po ako, kagagaling lang natin sa South Cotabato last week. Pero sa ngayon po, sa pakikipagtulungan niyo po sa local government units, may update po ba hinggil sa kanilang local poverty reduction action plan? Kamusta na po ba yung pagtugon nila dito sa ngayon? At yung porsyento po na target ng poverty reduction rate sa taong ito po? May mga LGUs na talagang bumuo na ng poverty reduction plan na meron, no? Na naka-lodge ito sa ating mga naka-lodge ito doon sa ating mga PPDO or mga planning office ng different local government office. Pero yun ang gusto natin mangyari, na ang Department of Interior and Local Government, which is also part ng National Anti-Poverty Commission on Government Sector, ay magbibigay na ng direktiba sa mga local government na dapat itong local reduction, poverty reduction plan ng mga local government ay magiging parte doon sa Seal of Good Local Governance na mga points na dapat titingnan rin ng mga local governments natin. So, yun ang paraan natin na kung saan mapupush talaga natin ang mga local government na mag-create na talaga ng local poverty reduction action plan. Dapat na meron na mga local government units na. Okay, Governor, si Chipo ito. Mula po sa mga foreign and local investments na nakuha ng ating Pangulo noong nakaraang taon, paano nyo naman po pinaghahandaan yung pagbubukas ng mga trabaho in terms of wages o ang aumento sa sahod? Ano po ang mga hakbang ng NAPSI tungkol dito? Ang NAPSI lang naman, hanggang coordinating body lang naman tayo, i-coordinate lang natin yung implementation ng mga national government directives papunta doon sa local government. At ang local government, sila naman yung mag-ano sa mga private sector natin. Pero
yung partnership ng mga local government at national government sa papapasok ng mga investments ng ating mahal na Pangulo, ini-encourage namin ang local government na magkakaroon ng mga economic zones para mag-welcome ng mga investments na papasok sa kanilang mga localities. And also, ito ay mag-generate ng jobs. Hindi lamang increase of wages ang hinahabol ng ating national government, but also we are looking forward na mapabawasan malaki ang unemployed rate dahil ito naman ang nagpapadami ng porsyento ng mga kababayan natin na nasa below poverty line, ng mga unemployed. So ito yung tinatarget rin ng national government kasama ng local government na meron tayo. Sa isang pahayag po, umaasa naman si NAPSI Secretary Lope B. Santos III na malaking tulong itong mga green jobs para makaahon sa hirap yung ilan natin sa mga kababayan po natin. Pakipaliwanag naman po kung ano nga po itong mga green jobs at ano po bang mga trabahong ito? Ang pinaka-importante na nasabi ng ating mahal na sekretary ay ang hindi lamang ang green jobs, kundi lahat ng pwedeng pagpapasukan ng ating mga kababayan ay dapat mabilisan ang pagpaparami nito, no? So kaya't nga kailangan natin ang pagpasok natin mahal na Pangulo ng mga investors. Ano man ang posibleng trabaho na mapapasukan, ang pinaka-importante dito ngayon ay ang pagpapasok ng investors at ang pagtatanggap ng mga local government ng investors na papasok. Maybe green jobs or white-collar job na dyan or anumang klaseng trabaho yan. Ang pinaka-importante ay naka-align ang development plan ng local government units natin at ready rin dapat ang community natin. Employment, isa rin yan sa mga tinitingnan natin. At syempre, tinitingnan rin natin yung mga factories, mga nasa economic zone, industrial zone, na dapat mag-generate ito ng mga green jobs. Yun ang tinitingnan ng ating national government, especially National Anti-Poverty Commission. Okay, Governor, sa taong ito, isa ang mga magsasaka sa mga vulnerable sector ng bansa. Ano na po ang mga programa na makatutulong sa mga ito? At ano na po ang update sa pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka ng ating pamahalaan? Una, napakalaki ang pagbabahagi ng ating national government sa mga kalupaan at syempre yung pagpigil ng bayaran sa mga CARP, no, ng mga kababayan natin. Pero ang update talaga sa ating pagsasaka, napakaganda ng mga policy na ginawa ng ating Secretary ng Department of Agriculture, Secretary Laurel. Pero isa sa mga tinatarget pa rin namin ay yung consolidation of farms. Kasi kailangan natin buuin muna yung mga lupa ng approach, ay corporate approach, para talaga matiyak natin na talagang through this corporate approach ay talagang lalaki ang kita natin mga magsasaka. Dahil kung lalaki naman ang kita nila, mababase dapat doon sa laki ng production nila, hindi dapat sa laki ng presyo na maibibigay. Kasi ang tinatarget naman ng national government natin kasama ng local government ay may increase yung production ng pagsasaka, para ma-increase yung kita ng mga magsasaka kahit na ipabagsak natin ang presyo ng kanilang produksyon. Ito yung mga tinitingnan natin. At ngayon, naniniwala ako na pinapaigting pa ng national government yung proper inventory ng mga products na meron tayo, yung actual inventory. Dahil napaka-importante ito, dahil ito naman ang magiging basihan. Ito yung magiging basihan ng importation natin. So kung magsushort tayo ng manok base sa inventory, mag-i-import tayo ng manok. And mali pala yung naging basihan ng inventory, nag-oversupply tayo ngayon. Magkakaproblema ngayon yung industry ng manok. Yun ang pinapaigting ng Department of Agriculture at ng national government natin ngayon, yung proper inventory ng mga commodities, ng mga agricultural products na meron tayo. Dahil ang pangako naman ng Pangulo, tutulungan sa bagong sistema ng pagsasaka ay talagang i-increase lang ang production na meron tayo. At para lalaki ang kita ng mga magsasaka, pero kahit pa paano, mababagsak naman yung presyo na ating mga basic commodities para maka-afford naman yung mga kababayan natin.
with that, Gov, no, meron pong banta ng El Nino sa bansa, lalo na po ngayong second quarter ng taon, ayon po yan mismo sa Pag-asa. Ano-ano naman po yung mga paghahanda ng NAPSI para sa disaster risk reduction at humanitarian assistance po nito? Actually, noong nakaraang taon pa, merong banta ng El Nino, pero hindi na tuloy-tuloy dahil nga sa climate change. Buong taon, tuloy-tuloy ang tagulan. Pero noon pa man, last year pa, nakahanda ng mga local government units natin. Meron na tayong mga water impounding area na kung saan pwede magiging source ng ating mga sakahan if ever talaga na merong El Nino. Halos naka-in place na yan sa mga local government. Pag-activate na lang at pagbibigay na lang ng instruction if ever talaga na meron ng El Nino na maglalaba. Sinisiguro natin na enough yung mga impounding areas natin at alam mo naman, massive yung establishment ng mga irrigations natin dahil naka-align ito sa direksyon ng ating Pangulo na talagang dapat tataas ang kita ng ating magsasaka ng palay. So ganoon, ito ay lahat ng mga programang ito ay nakaka-align sa posibleng mangyari pagdating ng mga El Nino. Okay, Governor, ano naman po ang action plan ng Partido Federal ng Pilipinas sa 2024? Katatapos nga lang ng aming National Directorate meeting dito sa Malacanang. Actually, andito pa kami ngayon. During the meeting, napakaganda na napag-usapan at mayroong mga magagandang suggestion rin ang presidential fund natin, ang Deputy Speaker, Congressman Sandro Marcos, na kung saan sinasabi niya na dapat mabilisan na ang recruitment sa electoral structure at meron na nga kaming na-set na mga deadlines at timelines, roadmap para matitiyak natin na talagang before the General Assembly on September ay talagang mauubos na natin lahat ng mga areas na meron talagang tao ang electoral structure natin. Kung if possible, lahat dapat ng barangay, meron tayo mga tao dito sa electoral structure while still strengthening the grassroots or party institute ng partido na recruitment. So tuloy-tuloy, napakaganda ng naging discussion. It took us more than 2 hours of discussing para masiguro lang na talagang ang partidong ito ay makikita yung biglaang paglaki ng partido. At we are after for quality and quantity. Ibig sabihin, hindi lang quality, kundi quality na and quantity pa. Yun ang isa sa mga naging direksyon namin. Meron kami mga timeline na ginawa, pero siyempre, it's a party secret. Pero tinitiyak namin na talagang papalakasin pa ang ating partido, ang Partido Federal ng Pilipinas dito sa ating bansa. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. South Cotabato, Governor Reynaldo Tamayo, NAPSI Vice Chairperson for Government Sector.